is about strict. Sinabi mo na ang pagka-interpret ng joint circular nandito sa dapat strict because babalik ako sa pag sinabi bang strict interpretation, namin po, strict accounting, the utilization of such
Second, Your Honor, we also acknowledge the pronouncement of the impeachment court relative to the oral or written comment of the defense to the earlier motion of the prosecution that was filed on August 3. That is to take judicial notice of the hearings conducted both by the House Committee on Good Government and Accountability and the Committee on Justice, Your Honor. That's for the record. And third, Your Honor, this is in line also with another pronouncement of the impeachment court in compliance with, relative to our compliance to the 5-day notice rule. We will be submitting the list of witnesses for next week, as well as the request for issuance of subpoena tomorrow, August 5, because the same will depend on the conclusion of the testimony of Ms. Saidi Ocampo, as well as the ruling of the impeachment court with regards to the motion to take judicial notice on the hearing of the two committees of the House of Representatives, Your Honor. That's all? Yes, Your Honor. Duly noted. What is the pleasure of the lead counsel of the respondent? Thank you, Your Honor. First, with respect to the motion to set conference for the transfer of civic markings, I just note that under paragraph 3 on page 2 of this motion, the prosecution is also requesting for the portion of Arturo Las Cañas affidavit, paragraphs 270, 270 paragraph B, and 270 paragraph D to be also marked. Now, I would just like to put on record that we're objecting even to the marking of this particular exhibit, consistent with the ruling of this court when we objected to the reading session of the NBI Director Melvin Matibag when he testified and was cross-examined by Defense Counsel Attorney Mark Pintuan. So we object to the marking of this portion of Arturo Las Cañas affidavit. As of this point, no witness has yet testified on this affidavit, and it is on record, if we review the record of the court, that that supposed affidavit was unnotarized and was not signed by anybody, let alone identified by any competent witness. And also, Your Honor, the motion is to set conference for the transfer of exhibit markings. Now, this presupposes that there has already been a marking on the original document. Now, if there's no competent witness who has identified the affidavit of Las Cañas, then there is no reason for a supposed transfer of civic markings. We object. We object to item number C of this motion. We will not agree. And if the presiding court, if the presiding officer will rule to allow even the pre-marking or the marking of this item under this motion, then we would like to have our objection, continuing objection to the allowance of even the marking of this particular exhibit put on record. Thank you. May we respond, Your Honor? To afford the court some time to rule on the matter, let the marking and remarkings proceed tomorrow without prejudice to a ruling of the chair with finality in open court with respect to the objection raised by the counsel for the lead counsel rather for the prosecutor at the appropriate time, most likely tomorrow also. No, probably on Monday, counsel, before we finally act on it after the marking and remarking to be done tomorrow. Again, that is without prejudice to noting the continuing objection of the counsel for the respondent on the matter. In any way, we will be finally ruling on the admissibility of these documentary pieces of evidence once formal offer is made. We will do that, Your Honor. Thank you. Thank you, counsel. If there are no other matters to be taken up, again with the permission of my colleagues, fellow Senate judges, let their interjections be done tomorrow when we resume at 10 p.m. We will be convening at 3:30 for the advice of our Senate President this afternoon. Trial is adjourned until tomorrow, August 5 at 10 a.m. in the morning. Adjourn na po. Kayo po ay nakinig sa aking YouTube channel, ang Danilo Bison TV. Pakiclick po yung kamay sa ibaba
pati yung larawan, lalabas yung subscribe, pakiclick na rin. 12 ang trial. Kaya nga ito yung palatandaan mga kababayan ko na ano, libo-libo, mga kababayan, magbe-20 mil na yata yung mga nawawalang mga subscriber nila Mga kababayan, umpisa ninyo mag-vlog, baka abutin kayo ng 1 taon, hindi pa kayo maka 1,000 subscriber Totoo yan, napakahirap po kumuha, makakuha ng mga subscriber. Oo. Pero dito, mga kababayan, napakadaling iniwan ng mga loyalista etong mga putang inanto. Etong mga manggagamit. Manggagamit itong mga ito. Oo. Etong user na sila Shelo Magno, sila Christian Isguera, at iba pa. Yan, user yung mga yan. Ginamit ang loyalista para makakuha ng atensyon sa kanila. Ngayon mga kababayan, eto yan. Ang kanilang ini-issue yung pagpirma sa GAA. Ito hong General Appropriation Act na pondo, mga kababayan, para po sa panggastusin ng ating bansa na pinirmahan daw ni Pangulong Bongbong. Alam nyo, ay huwag na nating palilimin ang pagpapaliwanag. Unawain nyo lang. Kundi ba naman mga tatanga-tanga yan, kundi ba naman nuknukan ng mga bobo yan, ibig pang sabihin pag pinirmahan mo, ay tiyak na alam mo na agad kung saan gagastusin yan? Alam mo ba agad kung saan mapupunta yan? Kung ano ang bibilin? Alam niyo mga kababayan, kung ganun pala ang kanilang pangangatwiran, mga kababayan, silipin natin itong mga kanilang mga iniidolo. Tulad yan ni Pinoy. Diba? Pumirma rin yun ibig pa sabihin sangkot din si Pinoy sa pitak. Alam nyo mga kababayan, kapag ikaw ay pumirma, hindi mo naman alam kung saan pa yan, mga ano ang bibilin, kanino, ibig sabihin, kanino mapupunta yung proyekto. Alam mo na ba agad yun? Hindi mo alam yun. Ganun din kasi kung ganun ang logic, lahat ito, Gloria fertilizer scam. Alam din niya, sangkot dapat yan. Bakit absueldo si Gloria sa fertilizer scam? Etong pitak scam. Bakit absueldo si Pinoy? Etong Parmali scam. Bakit absueldo si Digong? Tangina niyan. Tapos gusto ng mga gunggong at tatanga-tanga na si Shelo at si Christian, si Pangulo, na Pangulong Bongbong may kasalanan. Nako, binanggit si Professor Shelo Magno. Nadami na kay Idol Isipin yung maigi. Christian Isguera. Gusto nyong panagutin si Pangulong Bongbong. Kasi kahit na sinabi pa ni Christian Isguera na kung hindi niya alam, either tanga or kasabwat, kahit nalagyan pa ng kung yan, may duda ka na. Tama ba mga kababayan?
Simplihan lang natin kasi mga kababayan. Lahat tayo pwede magsabi ng kung. Pero may duda na yon. So, may mali siya na eh. Kahit paano may mali siya eh. Kahit konti eh. So, hindi pwedeng ilusot ng iba na ang sinabi naman ni Christian Esguerra ay kung hindi niya nalaman either tanga or kasabwat. Di ba katanging presidente, sinabi niya mismo sa SONA, maya naman kayo. Ibig sabihin, meron siyang nalaman. Meron nalaman kumbaga, may pinirmahan nga siya. Pero hindi naman niya kagad buwan-buwan susubaybayin niya. Hindi marami siyang trabaho May mga dapat tumingin dyan, yung Department of Public Works and Highways, na hindi naman nagtrabaho ng maayos. Kaya nga meron mang investigasyon. Intindihan mo ba yun? Journalist. Hindi ka na journalist. Wala ka na sa TV, wala ka sa GMA, wala ka sa TV5, wala ka sa ABC. Saan ka ba journalist? Saan? Sabi ko sa inyo, marami dyan bukalang matalino. Kung siyempre, hindi ka papasa kasi may mga editor doon. Napakasimple lang Kasi mga kahit nalagyan mo pa ng kung yan, kahit paano, magbigay ka ng konting katitig na ebidensya man lang. Naintindihan mo yun? Hindi matalino yan si Christian Esguerra. Sablay talaga. Kasi hindi siya journalist ngayon vlogger lang. Ordinary vlogger na lang siya ngayon. Kumikita siya sa YouTube channel. Hindi siya journalist ngayon. Ordinary vlogger lang na kumikita sa YouTube. Hindi siya sumisweldo hindi siya nabibilang sa anumang media firm or company. Pag meron kang empleyado ka ng isang network, yun, journalist ka. Pero, ingat ka kasi may editor dyan. Hindi basta-basta kung ano isusulat mo o ibabalita mo o ikomentaryo mo. Papaalam ka ba sa editor? Naintindihan mo ba yun? Journalist ka ba? Bakit ayaw nilang sumunod sa tuwid na daan? Doon nila pumupunta sa mga ligo-ligo. Ulitin ko, yung salitang kung, kahit pa kung yan, at least sana merong lead. Magbibigay ka ng lead mo na konting ebidensya. Ayun. Kumbaga, bukas yung pinto. May nakikita ka. Yun, pwede ka na magsalita ng kung. Kung wala, kahit nakatitig, akusasyon na yun, yung kahit na kung yan, disrespect na yan sa ating Pangulo. Ibig sabihin, yung ganyang pananalita, ganyan ang mga pananalita nila, Banat Bay, Marlica, lahat ng mga didiris, ganyan, tamang hinala, Marites. Wala nga na, hindi kailangan ebidensya. Magsalita ka lang ng kung ayos na pala. Yung didiris mga biktima daw ng kung ano-ano. Hindi diretso na sana. Pero walang ebidensya yun. Ikaw naman kung may konting manis na rin yun para sa akin. Kahit saan naman lang bumanggit ka ng kung, meron kang konti man lang na ibibigay. Parang tip lang. Para kahit paano, kung lang yan, meron kaming pag-aaralan para mag-search o research. Kaso, hindi natuwa yung mga BBM vloggers. Alam nyo, mahirap kasi magtanggol sa presidente. Walang gusto magtanggol dyan. Una, hindi ka naman pala tatanggap ng bayad. Sayang, laway mo.
Yun lang, umaasa ka na lang sa YouTube, sa pagbablog. Ay, ano ba layunin kasi natin para nagbablog tayo, di ba? Sa katotohanan lang tayo lagi, katotohanan. Ah, ang alam ko ang responsable yung mga journalist kasi may mga editor yan. Pero pag vlogger ka, wala kang editor. Sarili mo editor mo eh. Kaya pag nagkamali ka dyan, yun na yun. Final na yun kasi lumabas na yun sa ano mo eh. Sa bunganga mo eh. Wala kang editor eh. Ikaw yung editor eh. So ingat kasi konting pagkakamali lang yan eh. Hindi naman yan na siguro intention ni Christian Esguerra eh. Matalino naman niya pero dapat alam niya yung being a journalist sa isang vlogger lang, ordinaryong vlogger ka na lang ngayon, Christian Esguerra. Nagtuturo ko, yun na pinagkakataan mo, iba naman yung kita mo doon, sweldo yun, or allowance, bilang teacher, hindi na journalist yun. Di ba? Ngayon, ayan, ang hirap ay pagtanggol ng mga kaibigan mo. Ang medyo nagtatanggol lang sa'yo ngayon si Professor Cielo Magno. Pinipilit kang ipagtanggol ni Idol Christian pero nahirapan siya. Ewan ko kung may pagtatanggol ka ng mga malapit mong kaibigan kagaya na Senador Edo. Ang tawag mo kanya Senador Edo di ba? Sige, abangan namin Christian Esguerra yung sasabihin ng kaibigan mong madikit si Secretary Ronald Llamas. So kayo po ay nakikinig sa aking YouTube channel, ang Danilo Dizon TV. Pakiklik po, pakiclick yung kamay naka-thumbs up sa baba ng video, pati yung larawan ko, lalabas yung the word subscribe. Pakiclick at alam nyo po, 226 nakapako na yung subscriber ko eh. Ang target ko eh para makabili ng mga gamit sa pagbabloging. Ang requirement ng YouTube ay 1,000 subscribers para makapag live stream ako. Sa ngayon hindi ako nakapag live stream kasi ang advantage ng live stream, mayroong mga pakulay na matatanggap yung habang naka-live ka eh. Sa pag tape lang, parang taping ito, recording, wala eh. Walang pakulay, ayaw ko kung naintindihan yun. Yun po yung parang pag na-monetize ka ng YouTube, meron ka ng meron kang bubunuin eh. Pag grade yun eh. Pag nalampas mo yung grade na yan, yun, entitled ka na, approved ka na para makapag live stream at may mga biyayang matatanggap. So mahirap din kasi lalo political at mga issue, nangangailangan din ng ng utak. Hindi journalist lang may utak, tandaan niyo po yan hindi lang journalist ang may utak. Ang vlogger, maraming vlogger yan, panoorin nyo, pakinggan nyo, 20 yan. Sa 20 na yan, may mga mapupulot kayong 10. Meron dyan lalabas na may sarili silang talent na mailalabas. Yung pagpalagay natin, yung 10, sa palagay nyo, mahina, huwag nyo na panoorin. Mamimili na kayo, at least kung 20 yan, sa 10 o 5 malaking bagay na yun. Huwag nyo nilalang ang vlogger. Hindi natin alam yung mga talino nila.
Huwag ninyong mamatayin niya kahit na journalism ba kayo. In journalism, ano lang yan, subject. It is a formal education kasi nagbabayad ka ng matrikula dyan. May mga professor nagtuturo, pero depende rin sa estudyante kung natuto ng maayos. Pero kasi ang totoo niyan, logic lang din yan logic. Ano yung logic? Common sense. Kahit journalist ka na, kung hindi mo magagamit yung common sense, tanga ka rin. Kahit ba hindi ka journalist, kung may common sense ka, good yun. Good. Intindihan nyo? Ganun yun. Huwag kayong nagpamata ng mga vlogger. Hindi nyo alam kung anong mga experience yan. O mga pinag-aralan niya. Hindi porket bascom, kayo na lang credible. Kayo na lang may demokrasya na magsalita. Mga buwisit kayo hindi nyo pag-aari yung demokrasya. Lahat tayo pwede magsalita ng gusto, kaya lang ingat kasi meron tayong batas sa cyber libel. Pagka may nakatapak ka, di pasensya ka, kumandimanda ka, gano'n lang yun. Okay. So, credit to kay Boss Mike Cervera sa kanyang content. Hanggang sa muli po, good day and God bless.